650 million pesos in confidential funds of the OBP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of the OCP's confidential funds when she was mayor. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salary of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times when she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Support Duterte ay ngayong 650 million confidential funds na kini-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maaaring social projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang pag-lustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung vice mayor siya ng Davao City nang nadala niya sa pagiging presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kita nyo? Napakadami po yung nilagay nila doon sa kaso para kay VP Sara Duterte. Grabe po, talagang kayod marino na po sila ngayon. Talagang lahat po ginagawa na po nila o gagawin na po talaga nila dahil malapit na po ang 2028 presidential election. Nagmamadali na po sila, natataranta na po sila, kaya kahit anong-ano na lang pong kaso ang pinupukol nila kay VP Sara Duterte. Yan si Trillanes, grupo ni Trillanes yan, sila ang nagsampa ng kaso. Talagang kayod marino yan kasi kapag nagiging pangulo po si VP Sara Duterte, hindi yan alam o hindi niya alam kung saan yan magtatago. Sigurado yan, magtatago yan kapag si VP Sara Duterte ang magiging pangulo sa bansa. Kaya ngayon, ginagawa na po nila talaga lahat ang paraan. Ginagawa nila lahat ang paraan para hindi talaga makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Dahil sila mismo alam nila yan na hindi nila matatalo si VP Sara Duterte. Hindi po nila matatalo. Kaya ngayon, kayod marino sila. Talagang todo galaw ang ginagawa nila ngayon. Todo banat kay VP Sara Duterte. Nagmamadali na po sila talaga. Nagmamadali na. Paano ba yan? Walang epekto yan kay VP Sara Duterte. Yung sinampa nilang kaso. Dahil alam na po ng taong bayan kung bakit nila ginagawa yan. Dahil nga, takot sila na magiging pangulo si VP Sara Duterte dahil hindi na po nila alam kung saan sila pupulutin kapag si VP Sara Duterte ang magiging pangulo. Lalo na po si dating Senador Trillanes. Yan, kapag si VP Sara po talaga maging pangulo, magtatago ulit yan. Magtatago po yan. Kaya habang hindi pa naging pangulo si VP Sara Duterte ngayon, todo banat sila. Todo, o yan, kaso. Kung ano-anong nakalagay doon, di ba? Ang dami nun. 10 ba yun o 11 ba yun? Lahat. Nung nakaraan pang pagka-mayor ni VP Sara Duterte, sinali nila. Sa DepEd, sinama. Ang dami. Kaya ang problema, hindi yan matatalo si VP Sara Duterte.
Sayang lang. Sayang lang. Hindi nila matatalo talaga. Kaya ngayon, nagmamadali na po talaga sila. Kita mo rin yung post ni Dilima. Kita nyo? Yung post ni Dilima sa kanyang timeline sa Facebook. Tinatawag niyang Avengers. Ito, yung grupo na to, tinatawag niyang Avengers sila. Avengers daw. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Avengers nga ba sila? Dahil yan po ang sabi ni Dilima doon sa post niya. Ayan Avenger ba sila? Tudo kayod na po talaga sila dahil takot na takot po yan talaga sila kapag nagiging Pangulo si VP Sara Duterte. Lalo na rin po yan si Laila de Lima. Takot yan. Baka sakali makabalik yan sa lungga, di ba? Si Senador Trillanes o dating Senador Trillanes, pag naupo si VP Sara Duterte pagkapangulo, sigurado po, hindi niya alam kung saan magtatago yan. Magtatago po talaga yan, sigurado yan. Dahil siya na nga mismo nagsabi, na nakikita ko sa post sa Facebook na kapag si VP Sara Duterte maging Pangulo, hindi daw siya uuwi ng Pilipinas. So, ibig sabihin, magtatago siya sa ibang bansa. Di ba? Kaya ngayon, kung anong kaso ang sinampas sa Kilaw, plunder, ang daming nilagay doon. Kahit nung mayor pa si VP Sara Duterte, sinali nila. Pagka vice presidente, sinali nila. Yung pagka DepEd secretary, sinama nila. Kahit yung yung budget ng mayor si VP Sara Duterte, billion ba yun? 2 billion? Sus, Ginoo. Grabe. Hindi na sila natutulog, mga kababayan. Hindi na sila matutulog para lang talagang mahatak nila si VP Sara Duterte. Paibaba. Kaso ang VP, relax lang. Relax lang si VP Sara Duterte. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo sa taong bayan. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Pero yung mga kalaban niya, natataranta na po. Natataranta na, hindi na po nila alam kung ano ang gagawin nila para maipababa nila si VP Sara Duterte. Hindi na po nila alam. Impeachment. Ayan, kaso na naman, plunder. Kung ano-ano na lang pinupukol nila kay VP Sara Duterte. Kaso, pinagtatawanan lang ng taong bayan dyan sa reaksyon. Lalong-lalo na itong post ni Dilima na Avengers sila. Pinagtatawanan ng karamihan. Pinagtatawanan po talaga. Biruin mo, tawagin mo yung grupo nila o tawagin yung grupo nila na Avengers. Walang maniniwala na tao dyan sa kanila. Mga comment, tingnan yung mga comment. Ang titindi. Binabas yung mga sinasabi niya. Avengers daw sila. Ayun, si Trillanes, nagsampa na yan ng kaso. Kasama ng civil society group ba yan daw, sabi nila. Ang daming nilagay doon sa kaso nila na plunder para kay VP Sara Duterte. Kaya mga kababayan, maniniwala pa ba kayo sa mga ganyan? Hindi na natutulog yata ang mga yan. Para lang talaga mapabagsak nila si VP Sara Duterte. Pero ang tadhana hindi po pumapayag sa kanilang mga ginagawa. Gawin nyo yan pero hindi kayo magtatagumpay. Dahil si VP Sara Duterte pa rin ang magwawagi sa bandang huli. Pero si VP Sara Duterte nanahimik lang. Nanahimik. Tuloy-tuloy ang trabaho. Kung ano-ano na lang trabaho puntahan niya. Magtatanim, maglilinis, tutulong sa ibang lugar. Pero yan ay hindi nila nakikita dahil ang iniisip nila yung pansariling interes lamang nila. Pansariling interes lang. Kaya ngayon, nasampan na naman ang kaso. Di ba? Nasampan ng kaso sila ni Trillanes kasama yung mga grupo nila. Ayun, mga kababayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng babae na to? Naniniwala ba kayo? Kasi lahat po talaga gagawin nilang paninira kay VP Sara Duterte. Gagawin nila lahat yung paninira na yan. Nung akala nila, maniniwala yung taong bayan sa kanila, pero hindi. May maniniwala man, yung mga kakampi pa rin nila. Sila lang din. Pero yung nagmamahal kay VP Sara Duterte at sumusuporta kay VP Sara Duterte ay solido po. Solido po ang suporta at hindi po yan mauuto ng mga kalaban
para lang maniwala sa kanila. Dahil ang destiny ni VP Sara Duterte ay magiging pangulo. Dahil yan sa pagmamahal ng taong bayan. So sumusuporta sa kanya hanggang dulo. Nakikita po kasi nila ngayon ay mas lalong dumadami po ngayong supporters ni VP Sara Duterte. Mas lalong dumadami yung nagmamahal kay VP Sara Duterte. Kaya sila, tudo kayod sila naman sa paninira kay VP Sara Duterte. Kung ano-ano ang sinasabi nila kay VP Sara Duterte. Tingnan nyo yun sa Facebook. Manood kayo dyan sa mga post nila dyan. Grabe, kung sino-sino nga ay kakalaban nila kay VP Sara Duterte. May Vice Ganda, may Junvic Rimulya, sino pa ba? Hontiveros, Lini Robredo. Ang dami nilang itatapat kay VP Sara Duterte, di ba? Napakarami. Kahit magsabay-sabay pag tumakbo ang mga yan, hindi nila matatalo si VP Sara Duterte. Solido na po. Solido na po ang suporta ng taong bayan kay VP Sara Duterte. At yan ay hindi na po mapipigilan. Kahit ano pang paninira nila. Kahit ilang kaso pang isasampa nila laban kay VP Sara Duterte, wala na po, hindi na po nila yan mapipigilan. Walang ano yan, walang effect yan kay VP Sara Duterte sa kaso. Tatawanan lang ni VP Sara Duterte yan. Yan ang tunay na leader. Matibay, matatag, humaharap sa laban. Humaharap ng anong manghamon sa buhay. Pinagtulungan kung ano-ano ang pinupukol sa kanya. Pero ayan, nakatayo pa rin, lumaban. Nanahimik lang si VP Sara Duterte pero tuloy-tuloy pa rin yung banat nila, di ba? Kaya kayo mga kababayan, kayo na po humusga kung ano ang masasabi nyo dito sa sinampang kaso nila kay VP Sara Duterte, sila ni Trillanes. Yung sinampan nila ni Trillanes saka yung grupo niya, na civil society group daw, para kay VP Sara Duterte. Ano ang masasabi diyan? May epekto kaya yan? At saka yung sinabi ni Laila de Lima na sila ay Avengers, itong picture na to, na sila ay Avengers, tinatawag ng Avengers. Anong masasabi nyo? Avengers nga ba sila mga kababayan sa tingin nyo? Avengers nga ba? I-comment nyo po sa baba para malaman po natin kung ano po ang saloobin nyo o sabihin nyo dito sa kaso na isasampa nila kay VP Sara Duterte at sa sinabi ni de Lima na Avengers yung grupo nila. Wala yan. Siguradong tatalunin lang po ng isang babae yan. Yung grupo na yan sa picture, isang babae lang ang tatalo niyan. Si VP Sara Duterte lang. So ilan po mga kababayan, maraming salamat sa inyo at ingat po kayo.